Ibarra! Nasaan ka na? Laura! Senyor Ibarra, magpalit tayo ng damit para malinlang. Malinlang sila. Ngunit mapapahamak ka. Handa akong ibuhos ang buhay ko para sa inyo, senyor. Magtago ka, Ginoong Ibarra. Para hindi ka makita ang mga guardia civil. Naroon sila! Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Di pwedeng mabutas, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa Senyor Ibarra o walang kahulugan. Huwag hahayaan magkanya sa ibang kawalang sala. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipan. Ang bagal naman ng vapor na ito. Ay, ano ba yung mga maliliit na bangkang iyan? Mga sagabal sa daan. Pati ang mga Indio. Bakit dito pa sa ilog nagsilaba at nagsiligo? Bisyo sa mundo. Umaga sinisira nila ang araw ko. Mga plastic Indio! Kapitan! Kapitan! Bakit roon pumipesto ang mga hangal mong tauhan? Sapagkat napakababaw ho, senyor. At bakit napakamainawan ng takbo ng vapor nito? Hindi ba pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat tayo ay sasatsat sa balayang iyon, senyor. Hay nako! Ang ilog Pasig ay paliko-liko. Dapat natin itong ituwid sapagkat ito ang nagiging dahilan kung bakit ang bagal ng takbo ng vapor na ito. Tama. Dapat hanapan ng paraan kung paano mapapalalim ang ilog Pasig, hindi ba? Dali lamang ang solusyon dyan. Ngunit sa aking pagtataka ay tila wala pang nakakaisip nito. Ganito, simulan sa paghuhukay ng tuwid na kanal sa bunganga ng ilog Pasig. At sa labasan naman nito ay lagusan ng Maynila. Sa ganitong paraan ay hindi na tayo magsasayang ng mga lupa. At sa ganitong paraan din ay mapapabilis pa ang paglalakbay. O hindi ba? Napakasimple. Ah, isang planong yangki ang iyong naisip? Ipagpaumanhin ninyo, Senyor Simon. Ngunit hindi ako sangayon. Tila yata masyadong magastos at mapinsala ang iyong panukala. Kung gayon ay sumira lamang kung kinakailangan. At saan naman kukuha ng salaping ipambabayad sa manggagawa? Pagtrabahuin ng mga bilanggo at hindi babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Don Custodio, huwag ka nang tumutol. Sa ganitong paraan lamang may sasakatuparan ng pagtatayo ng mga ganitong instruktura. Kagaya na lamang sa iba't ibang bansa. Makakapagtayo sila ng tanyag na mga istruktura sa pamagitan ng aking ideya. Ngunit, Senyor Simon, ang panukalang iyan ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan.
Ni minsan ba'y nagimagsik ang mga taga-Ehipto? Ang mga bilanggo ba ay nagkaroon ng paghihimagsik laban kay Tito? Ginoo, wari ko'y marami kayong nalalaman sa kasaysayan. Hindi ang mga taga-Ehipto at Hudyo ang iyong kakaharapin. At ang mga tao to ay minsan naghimagsik na ang obligahin nilang magbuhat ng mga malaking troso para sa paggawa ng barko. Ngunit napakatagal na ng panahon na yun. Harapin na natin ang katotohanan. Ang bansang ito ay hindi maghihimagsik kahit paggawain ng mabibigat at patawad ng taas na buwis. Hindi ba't kayo ang nagsabi sa akin, Padre Salvi, ang pag-abutan sa Los Baños kung nasaan ngayon ang kamahalan? Kayo rin ang nagsabi sa akin patungkol sa pagpapatayo ng relihiyoso kung saan nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mando ng latigo. Ngunit naghimagsik ba ang taong bayan? Hindi! Ang nasabi na ay nasabi na. Kaya't huwag ka nang bumulong ng Latin dyan, Padre Sibayla. Ano pang nandito pa kayo kung maghihimagsik lang din ang mga taong bayan? Isang Indyong Ingles. Nakilala siya ng Kapitan General sa Habana at sa palagay ko'y pinaghiramanan siya nito ng pera. Dahil dito nagbabayad ng utang ang Kapitan General, kung kaya't hinahayaan siyang manatili rito at gawin ang kanyang mga ninanais. Magpayaman sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga alahas na maaari hindi naman totoo. Napakawalang utang na loob pagkatapos niyang perahan ng mga idyo. Pweh! Ang mga panukalang hindi sinasabi sa mga tao matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas ay hindi magdudulot ng maganda. Mga panukalang kailangang pag-ukulan ng malaking utang. May ibang bagay akong imumungkahi sa inyo. Ngunit, bago pa ang ano paman, may nais akong imungkahi na payak, kapakipakinabang at tiyak na maglilinis ng tao. At anong proyekto naman ito? Nakakita na ba kayo ng titi? Tulad ng inaalagaan nila sa Pasig at Pateros. Alam niyo ba ang kinakain nila? Ngunit, ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Pag-aalagayin ko sa Panginoon nakatira sa baybayin ng lawa at sa pamamagitan ito ay palalalimin nila ang lawa dahil sa pagkukuha ng kanilang pagkain sa sol. Sa pamamagitan nito ay malilinis nila ang lawa. Ganyan kasimple ang aking panukala. Papahintulutan niyo po ba akong ilathala ang kanyang mga panukala? Ngunit, Don Custodio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ay pag-aalagaan mo ng itik, dadami ang balot, nakakadiri. Mabuti bang tabunan ng lupa ang ilog na yan? Nakakahiya. Hi, gaya pa rin ng dati, Kapitan Tiago. Ayaw pa rin magpagamot kahit kanino man. Pinuntahan ko nga siya sa San Diego kamakailan lang pero gusto pa rin niya mapag-isa para magamit ang kanyang opyo. Alam naman natin ng mga insik na hindi marunong maglating ang higit na naninigarilyo ng opyo. Hinandog lamang ni Kapitan Tiago kay Sergio. Tungkol naman pala sa wikang akademikong Kastila, sinisigurado ko sa inyong hindi yun may isa sa katuparan. May isa sa katuparan po ito, senyor. Nangako na sa amin si Padre Rene na nireguluhan namin ng pares ng kastanyong kabal at makikipagkita siya sa Kapitan General. Hindi yun mahalaga dahil sasalungat pa rin si Padre Sibayla. Hayaan siyang sumalungat. Nandito pa sa bapor at magtutungo siya sa Los Baños kung nasaan ang Kapitan General. Oo, naunawaan ko kayo. Ngunit saan naman kayo kukuha ng pondo? Meron din kami, senyor. Bawat estudyante ay mag-aambag ng ₱1. Ngunit paano mga propesor? Mayroon din kami, senyor. Ang kalahati sa kanila ay Pilipino at ang kalahati rin sa kanila ay Kastila. Kilala niyo po ba si Macaraig? Buong palad po niyang binigay ang kanyang bahay para gawin ang mga gawain na konektado dito. O siya, sana magtugumpay kayo sa inyong mga plano. Mauna na ako sa taas at may kailangan pa akong gawin. Ano nga palang sabi ng amin mo tungkol kay Paulita? Pinangaralan niya ako tungkol sa pag-aasawa. Sinabi ko sa kanya na walang katulad si Paulitang kaibig-ibig. Edukada at isang ulila dito sa Maynila. Tama nga naman. Matalino, maganda. Parang wala rin kapintasan. Problema lang nung kita ko ay ang mga
mapangotsa niyang tiyahin. Kumusta, Basilio? Kayo ba yung magbabakasyon na? Ang Maginoo ba ay kababayan? Magkalapit lang po ang bayan namin sa amin, Ginoo. Hindi niyo po ba siya nakikilala? Hindi po ba siya pamilyar? Siya po si Isagani. Paano ko naman malalaman? Hindi pa naman ako nagtutungo ron. Ang sa aking kaalaman lang ay ang mga tao ron ay dukha at hindi sila makabili ng mga alahas. Hindi kami bumibili ng alahas sapagkat hindi namin ito kailangan. Bueno, baka nais niyo akong saluhan sa pag-inom ng serbesa. Halika, ako ang taya. Salamat, Ginoo, pero hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom ikaw. Sabi nga ni Padre Camora na ang kakulangang sigla ng bayan nito ay ang sobrang pag-inom ng tubig. Kapag naiinitan ng apoy ang tubig, magiging singaw ito. Magiging dagat naman ito kapag ang maliit at hiwa-hiwalay na ilog ay sama-samang pinakilos ng tadhana. Bunga ng kasawian sa banging hinukay ng mga tao. Ay, mabuting silipin niyo po ang mga tula ni Isagani sa inyong simo. Mahusay. Ngunit, ang pinangangamba ko ay baka tawanan lang ako ni Padre Camora pag sinabi ko yan. At tatanungin sa akin kung kailan nagiging singaw ang tubig at kailan ito nagiging dagat. Marahil ay sabihin niyo lang kay Padre Camora na uminom rin siya ng tubig. Para naman makinabang ang lahat at hindi na lang magpakain sa mga sabi-sabi. Sabihin niyo rin sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring mainom. Nilulunod nito ang serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag pinainitan ito ng tubig, ito ay nagiging singaw. Kapag ginambala naman, nagiging dagat na minsang nagwasak sa sangkatauhan at gumambala sa buong mundo. Para! Ang makina ay halos magkabanggaan. Bueno, ako'y aalis na at kukunin ko ng serbesa. Ano nangyayari sa'yo, Isagani? Kakaiba ang tao iyon. Nakadarama ako sa kanya ng pangingilang. Kanina pa kita sinisiko pero hindi mo ako pinapansin. Hindi mo ba alam na tinatawag siyang kayumanging kardinal, ha? Ha? Hindi kita maunawaan. Ganito lang kasi yan, Isagani. Kung si Rogelio ay tagapayo ng unggoy na tinatawag na Abing Kabunyian, si Simon naman ay isang tagapayo ng Kapitan General. Ano? Talaga? Totoo ba ang iyong sinasabi, Basilio? Ganyang tunay nga, Isagani. Kung tama ang aking naririnig ay ang mga kumakausap sa kanya harap-harapan ay siya rin nagsasalita sa kanya patalikod laban sa kanya. Tinatawag po kayo ng iyong kiwin na si Padre Florentino. Ay siya, sige, Isagani. Mauna na ako. Saan kayo nagana? Hindi nyo naabutan ng pinakamagandang tanawin sa biyaheng ito. Marami na akong magandang tanawin na pipilit ng pinta. Ako'y interesado na lamang sa mga bagay na nagbibigay ng alamat. Mga alamat? Maraming alamat dyan patungkol sa ilog Pasig. Merong alamat na malapad na bato. Ito'y tungkol sa isang bato na sinasabing sagrado dahil tahanan ito ng mga spirito. Pero nawala na ang bayan mo. Dahil ginawa na itong kanlungan ng mga tulisan at bandido. Mula sa tuktok ng bato, madali nilang maharang ang mga dumadaan. Lumipas ng panahon, nagpatuloy ang kwento tungkol sa tumataob na bangka. Mayroon pang ibang alamat, tulad ng alamat ni Doña Jeronima. Di ba, Padre Florentino? Maaari mo bang ilahad ito sa amin? Nako, alam na yan ang buong. Hindi ko pa nalaman. Sige na nga, dati raw, ang isang estudyante, dinangako magpakasal sa isang dalaga at sa kanilang nayon. Ngunit nakalimutan niya ito. Dahil sa tapat ng dalaga, siya ay naghintay para sa lalaki. Lumipas na ang panahon at inaksaya niya ang kanyang kabataan sa paghihintay.
At anong nangyari sa lalaking nangako sa kanya? Ayun, nabalitaan na lang ng dalaga na naging aktibisto ang kanyang minamahal sa Maynila. Dito, nadamit ng panlalaki ang babae pumunta sa Maynila upang kulapin ang lalaki sa Maynila. Nagpakilala siya dito upang hingin pa rin ang pangako sa kanya. Dahil sa malabong nangyari, nagpatayo ang aktibisto ng isang kuweba kung saan nanirahan ang babae at kung saan rin namatay at nilibing si Doña Geronimo. 2 taon na ang nakalipas at nabubura na ang alaala ng mga Indio kay Doña Geronimo. Aba, isang magandang alamat iyan, ha? Dahil dyan ay gagawa ako ng artikulo patungkol riyan. Dahil hindi asal maginoo ang ibigay ng isang kuweba upang matirhan ng isang taong binigo natin ng pag-asa. Mas marangal kung siya'y dinila sa Viterio sa Santa Clara. Anong masasabi? Hindi maaaring husgahan ng inasal ng arsobispo. Ngunit kayo na panreliyong magkakaroon ng simbahan. Siya kumakayo sa lugar ng arsobispo. Ano maaari niyong ginawa kung kayo ang nasa sitwasyon? Walang katumbas ang sakit ng pagmamila. Ngunit dahil sa mga alamat na pinag-uusapan natin, huwag natin kalimutan ang himala ni San Nicolas. Ikwento ko ito kay Senyor Simon na maaaring hindi. Sige nga at ikaw inyong ibahagi. But, ang ilog ay puno ng mga buwayang sobrang laki. Yung napapatoob sa mga bangka sa pamamagitan ng pagpalo ng kanilang buhay. Isang araw, may taksil na inchik ang tumanging maging Kristiyano. Ang dumaan sa may simbahan, ngunit may nagpakita sa kanyang demonyong buwaya at tinoob ang kanyang bangka upang siya'y lamunin. Humingi siya ng tulong kay San Nicolas at sa isang ilang ay naging bato ang buwaya. Sinasabi ng mga matatanda na sa panahon nila ay madaling makilala ang mga halimaw sa mga nakabasong piraso na baton ay naiwan doon. Ako mismo ay nakakasiguro sa inyo na kaya ko pa rin makilala ng malinaw ang ulo ng buwaya. At kung titignan iyon ay napakalaking halimaw. Nakakamangha nga naman. Napakagandang batayan para sa isang artikulo. Nakakatawa ang inchik na nakahingi ng tulong sa kalagitnaan ng panganib sa isang santong na dinig niya lamang at hindi naman niya pinaniniwala. Unais namin tungkol sa dalawang mahalagang bagay. Dalawang katanungan na maaari niyong idagdag. Una, anong maaaring nangyari sa demonyo? Nakita nito ang sarili niya. Siya ay magiging bato ba? Tumakas ba siya? O wala nang siya doon? At pangalawa, maaari bang ang mga pinatigas na hayop na aking Europa at sa iba't ibang museo ay makakasiman sa mga limang sagpo? Sinong nakakaalam? Sinong nakakaalam? Ano pala, Kapitan? Saang bahagi ng lawa namatay ang isang taong nagngangalang Divara, Navara o Ibarra? Ay, saan, Kapitan? Maaari bang may naiwang bakas sa katubigan? Tumingin kayo roon. Kung saan naghahanda ang pagtubos, doon natagpuan si Ibarra. Napalibutan siya ng mga gwardya at pinaulanan ng mga bala. At nakita nila na ang tubig ay nagkulay dugo. Ngayon ay eksaktong 13 taon na ang nakalipas ng maganap iyon. At ang bangkay niya? Kasama ng kanyang Hindi ba pinagsasabi na siyang pinubos pero isang rebelde, Padre Saldi? Ilan ay talagang walang kwentang bibig, hindi ba, Padre Camora? Lagi kong napapatunayan ang mga rebelde ang siyang hindi nagbabayad ng maramyang libing. Anong problema, Senyor Simon? Ikaw ba ay nakakaramdam ng hilo? Kayo na isang veteranong manlalakbay at dito pa sa ilog na ito tulad lamang ng isang patak? Teka. Nasaan ang sadula mo? Nalimutan ko po, Ginoo. Paano nalimutan? Sige, pagbukin niyo yan! Sige, kalat ka rin yan. Sumusobra talaga ang mga pride na yan! Oh, anak. Bakit? Anong nangyari? Eh paano? Yung mga pride na yan, nais akong pagbayarin ng buwis na 50 piso taon-taon. Samantalang yung napagkasundoan ay 30 piso lamang.
Sumusobra na talaga sila! Isipin mo na lang na dumating ang anak ng buhaya. Ngunit paano na ako makakapag-aral sa Maynila? Kailangan kong magkaroon ng magagandang damit. Hayaan mo. Sa susunod na taon ay makakapagsuot ka na rin ng mahahabang bestida at makakapag-aral sa Maynila tulad ng ibang kababaihan. Hindi maaari! Kailangan kong gumawa ng paraan! Maging mapagpasensya ka anak hanggang sa makakaya mo. Huwag kang sumuko ng basta-basta. Ngunit itay, lahat ng mayroon tayo ay kukunin nila. At hindi ko hahayang mangyari yon. Pinaghirapan natin yun ng maraming taon. Ngunit anak, ano ang balak mong gawin? Magre-rebelde ako. Hindi ako magbabayad ni salapi. At isusuko ko lamang ang lupaing ito sa sino mang magdidilig ng sariling dugo. Anak, huwag mong gagawin yan. Pinanganak tayong walang saplot. At mamamatay rin tayo. Babalik tayo sa pagiging abo. Magandang araw, Telesforo. Anong maganda sa araw? Ano ang sadya ninyo? Naparito kami upang singilin ang iyong buwis. Nagkakahalaga lamang ang iyong buwis ng 200 piso. 200 piso? Napakalaging halaga naman yan! Kung hindi ka magbabayad ay ipalilin lang namin sa iba ang lupang aming pagmamayari. Pagmamayari? Mayroon ba kayong katibayan? Ipakita nyo ngayon din! May katibayan kami! Nasaan? Ipakita mo! Hindi mo na kailangang makita. Magbayad ka na lang ng iyong buwis. Minahon lang ho tayo. Ako na lamang ang magbabayad ng buwis. Huwag kang makialam, Juliana. Huwag niyo akong lokohin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayo na ipapakita. Handa akong dumalo sa usapin. May paglaban lamang ang aming karapatan. Hindi ako papayag na kami ay inyong abusuhin. Estupido! Kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo! Mga hayop! Huwag ang aking anak! Huwag! Ama! Huli! Huwag! Sinasabi ko sa'yo, Telesforo, huwag mo kaming kakalabanin. Kung gusto mo pang mabawi ang iyong anak, sundin mo ang aming pinag-uutos sa'yo. Halos anak, tama na. Ama, paano na si Kaka? Huwag kang mag-alala, anak. Mababawi rin natin siya. Nasaan si Telesforo? Anong kailangan niyo sa aking ama? Narito kami para sidakpin. Ano? Pero bakit? Wala lang pero. Naroon siya. Ano ba? Alis! Huli! Itay! Kung di pa kayo nagbayad ng 500 piso sa loob ng 2 araw, amin siyang pupugutan. Ama! Sumunod! Magandang araw ho, Hermanang Penchang. Huli, siya yung sinasabi ko na makakatulong sa'yo. Magandang araw rin. Tumuloy kayo. Anong kailangan mo? Ako po si Juliana. Huli na lamang po. Wala kang pakialam sa iyong pangalan. Ang tinatanong ko kung ano ang iyong kailangan. Kailangan ko lamang ng kaunting salapi. Kailangan ko po kasing mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pala ni Telesforo. Sandali lamang. Narito ang salapi. Maraming salamat po, Hermana Penchar. Pangako, babayaran ko rin po ito kaagad. Madali lamang bayaran yan. Yan ay kung papayag kang maging alila at utusan sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit ang aking intong ay matanda na. Sige, madali lang akong kausap. Akin lang sa lapis. Teka, Hermanang Penchang! Papayag na po si Huli. Opo, maraming salamat po.
Pasko, ina. Si Basilio po ito. 13 taon na rin po tayong hindi nagkikita. Ngunit, kahit sa layo man ng panahon, hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa inyo ni Christine. Ito po. Hindi na po ako hunghang. Hindi na po ako balasubas tulad ng dati. Na dati niyong kilala. Sa totoo nga nag-aaral na po ako ng medisina. Sa totoo po ay may nakilala po ako. Siya po ay si Kapitan Tiago na tumulong sa akin para makapag-aral sa medisina. Gayon pa man, hiling ko pa rin na sana'y nandito pa rin kayo. Para man lang makita nyo ang galing at kung paano ko nakakamit ang mga minimithi ko sa buhay. Siya nga ba ito? Ang tumulong sa aking mga libing ng aking ina? Crisostomo Ibarra? Senyor! Huwag kayong matakot. Sino ka ba? Sino ba ako sa tingin mo? Hindi ba't kayo si Senyor Crisostomo Ibarra? Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Maaari kitang paslangin dito at isisi ito sa mga tulisan. Ngunit, pababayaan na lang muna kita at wag ko sana itong pagsisiyan. Malapit na sana akong magtagumpay sa mga mithiin ko. Ngunit kayong mga kabataan na hinahayaan ng mga sariling alipin ng kasuklam-suklam na pamamahala ng Espanyol. Ano bang ibig niyong sabihin, Senyor? Hinahayaan ninyong yung mga sariling alipinin at alipustahin ng mga Kastila. Para kayong mga asong habol ng habol sa isang perasong butong hindi naman ang pinagkaaloob sa inyo. At ano bang hangad din niyo sa pagtuturo ng wikang Kastila? Nadagdagan pa ng isa pang wika ang ating bayan nang para sa ganun ay mas lalo tayong hindi magkaintindihan? Ako, Senyor, dyan kayo nagkakamali. Sa pamamagitan po ng pagtuturo nila ng Espanyol, napapalapit po tayo sa pamahalaan nila. At anong gagawin ninyo? Patayin ang sarili ninyong katangian at ipailalim ng tuluyan ng pag-iisip ng iba upang tuluyan ng maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Pareho tayong may nais pagbayarin. Maghiganti tayo. Hindi na po mabubuhay muli ang aking ina at kapatid. Ano pa po ang mapapala ko kung pipilit ko ang aking sariling maghiganti? Hindi sa lahat ng oras ay maamo ang isang tao. Basilio, makinig ka. Walang mag-aapi kung walang magpapaapi. Katulad mo rin ako, ngunit tignan mo ang aking sinabi. Ililigpit ka rin nila sa oras na hindi ka na nila kailangan. Matutulungan ko po kayo sa lahat ng bagay, Senyor. Ngunit sa inyong pahayag ay mahirap ko itong pag-iisipan. Maaari po, Senyor, makakalis na ako. Salamat po. Sa una mo lamang masasabi yan, Basilio. Ngunit kung mararanasan mo na lahat ng masasakit at mapapait na naranasan ko sa aking buhay, tiyak kong babalik at babalik ka rin sa akin kapag gusto mong maghiganti. Kung sakali mang magbagong iyong isip, bisitahin mo na lamang ako sa aking paanan sa eskolta. Salamat po ulit, Senyor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan, Huli? Ni magtandang hindi mo magawa? Pasensya na po. Pasensya? Hay nako, ulitin mo na mabilis ang aking sasabihin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan, Huli? Nakakailang ulit na tayo, ha? Pasensya na po, Hermana. Hindi po kasi ito na ituro ng aming ama. Ayan, kaya puro kamalasan ang dumarating sa inyong buhay dahil hindi kayo tinuruan magdasal. Makasalanan yung pamilya. Yung manalig sa Diyos ay hindi nyo magawa. Buti na lang kinuha na matulisan si Talis nang sa ganon ay matuto siya sa kanyang mga kasalanan. Paumanhin po ulit, Hermana. Pangako, mag-aaral na ako sa pagdarasal. Aba, dapat lang. Hermana, maaari ko po bang dalawin ang aking income? Nakakaawa naman siya roon na walang kasama. Kahit konting oras lamang po. Sige lang mo ako sa kasakali mo. Ang tanging dapat mo lang gawin ay mag-aral sa pagdarasal at paglingkuran ako. Paliwanag. Pero Hermana, ano ka kasi? Si Casillo, hindi ko na siya. Hey, si Hermana Penchang ba yun? Talaga. Hermana Penchang, may ipabalita kami sa'yo. Ang aga-aga, ano na naman yun? Ano? Talaga ho? Pagalitan na ako ni Basilio. Pumasok ka sa loob. Hermana Penchang, kasintahan ko si Basilio. Kailangan namin magkita. Kukunin ka lang ng demonyo. Huli, gusto kitang iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon. Hindi ka maaari makipagkita kay Basilio. Si Simon ba yun? Bakit siya na pa rito? Ay, guwapo naman niya. Telesforo! Magandang araw, kaibigan. Kayo pa pala, Senyor Simon. Ano po ang sa atin? Maaari bang manuluyan muna ako sa inyong tahanan ng isang gabi at 2 araw? Total lang yung tahanan naman ang pinakamalaki sa nayon. Maaari po, Senyor Simon. Ngunit, maaari kayong mapahamak dahil baka may mga tulisan na nagmamanman. Huwag kang mag-alala, Tanis. Sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw. Naku, kay gagandang mga alas naman yan. Sinang, ano ba? Talagang ang gaganda ng mga alahas. Gusto ko pa naman bumili ng sisig para sa birhen ng Antipolo. Teka, asan nga pala si Huli? Ayun, iniwan ko sa bahay. Napakatanto talaga. 50 beses nang binabasa ang aklat ng pagdarasal, ngunit isa ay wala pang naisa sa ulo. Nakakaperwisyo ka lang. Nako, hayaan mo na si Diyos mo. Ano nga ba yung mga alahas na yung dala? Kung hindi nyo na itatanong ay mga prestiyosong mga alas ito. Narito ang kulya ni Cleopatra, ang ditong singsing ni Sila, at mga singsing ng mga gobernador. Talaga? Ang gaganda! Sinang, umayos ka nga. 3,000 piso lamang, Hermana. Mga kaibigan, ang gawin na ito ay tulad sa manggagamot. Taglay nito ay buhay at kamatayan. Lunas at lason. Sa isang dakot ng mga hiyas ay maaari kong lunurin ang mga tao sa Pilipinas. Siya nga pala, tumatanggap ako ng mga lumang alas at pwede ko itong palitan ng salita. Kabesa, bakit hindi nyo ipagbili ang agnos ni Huli? Total, kailangan nyo ng pera, hindi ko ba? Agnos? Tiyak na malaki ang halaga niyan. Napakagandang agnos niyan, senyor. At magaganda ang palaputi at nanggaling ito sa aking kaibigang Mocha. Sasangguni ko muna iyon kay Huli bago ko ibenta. Senyor, mauna na ako. Babalik din ako. Sandali. Nasaan ang aking revolver? Paumanhin ninyo, Senyor Simon, na kayo'y aking pagnakawan sa sarili kong tahanan.
Kailangan ko ang sandata sapagkat sasakin ako sa mga tulisan. Kapalit ng baril ang agnes na ibigin niyo. Natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. Gonzales! Panalo na, naipatalo pa. Napakawalang kwenta talaga kalaban sila si Baila at Irene. Hayaan mo na lamang, Padre Camora. Marahil siya ay nagpapalakas sa Kapitan General kung kaya't hinaayaan niya na lamang siya'y matalo. Simon! Kumusta, Kapitan? Halika at samahan mo muna ako maglaro ng baraha. Total may isang oras pa bago man ang halian. Bakit hindi muna natin pag-usapan ang mga bagay na dapat pagdesisyonan? Ang pagbukas ng wikang Kastila ay kahilingan ng mga kabataan. At naghahangad silang saklawat ang mga makapangyarihan na private. Sangayon ako sa iyo, Padre Sabayla. Marahil kahit ako'y tutol sa pagpapatayo ng ganyang klaseng paaralan. Walang karapatang matuto ng wikang Kastilang mga Indio. Kapag natutunan na nila ang ating wika, mangangatwiran sila at magiging kalaban ng Diyos at ng pamahalaan. Maaaring mapahiya ang mga private at sa aming pagbagsak, maaaring pamahalaan naman ang mga sumusunod. Kailangan nating mamulitika. Ibigay natin ang kanilang kailangan. Tignan ninyo, mas marami sila kaysa sa atin. Kailangan natin sila pero hindi nila tayo kailangan. Sa pamamagitan nyo, mas tatatag ang ating pamamahala. Nag-iisip ka ba ha? Hindi dapat ipatayo ang paaralang yun. Tahimik! Hindi ba ninyo alam na narito ba ako? Estupido! Hoy, nakabasahan ka na naman dyan. Parang yung mukha mo, sasahid na sa lupa. Ano bang problema mo? Ito naman, nagbibiro lamang. Ano nga palang tinuro ng guro kahapon? Wala. Nagturo lang tungkol sa salamin. At kailan ka pa nagkaroon ng interes sa pag-aaral, ha? Anong akala mo sa akin? Bulastog? Sa bagay, totoo. Bulastog nga ako. Juanito! Uy, Tadeo! Kumpadre, kamusta ka na? May pasok ba tayo? Himala! Kasama mo pala si... Si Ano nga ulit pangalan mo? Placido. Placido Penitente. Ayun, si Placido. Di ka kasi masyadong tinatawag ng ating guro kaya hindi ka namin kilala. Paano ba yan? Mauna na kami. Diyan ka na. Tara na! Di bali na nga. Magandang araw, mga estudyante. Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa pisika ng mundo. Ganon ang tinatawag nating pisika. Sino yun? Ang lakas ng loob mo pumasok sa klase ko? Huli ka na nga! Nagdadabog ka pa? Anong iyong pangalan? Placido? Aha! Placido Penitente. Placido Bulok. 15 ulit na din pumapasok sa klase. Teka, Padre. 4 na beses lamang akong lumiban sa klase. Bakit naman naging ganun karami? Huwag ka nang magdahilan. Tama si Pelares. Huwag ka nang gumawa ng marami pang pasubali. Dahil dyan, mamatahan kitang liban sa klase. E di lagyan mo, kahit ilang marka ka pa ang gusto mo. Total, wala naman akong natututunan dito kundi panlalait. Bastos! Lumayas ka! Layas! Hindi mo na kailangan sabihin yan dahil ako na mismo ang aalis. Narito na pala sila Isabana at Sandoval. Nasa atin ang tagumpay. Paniguradong papayag ng pamahalaan na itatag ang wika ng mga Kastila. Kapag naitatag na ang paaralan, siguradong pupurihin ng pamahalan tayong mag-aral. At ang tumutol ay magsisisi. Subalit, baka ipiit sa bilangguan kaming mga kasapi. Maging kayo, batay sa payo ng obispo na sasangguniin ng Kapitan General. Naku ha, basta ako, wala akong riyan. Huwag kang puro pangamba, kumpadre. Hindi ganyan ang Kapitan General. May sariling pag-iisip at tumatay sa sariling paa.
Wala naman akong sinasabing ganyan, Sandoval. Ang sa akin lamang, mayroon namang sariling pag-iisip ang Kapitan General. Yun may desisyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ano ba kailangan ng mga kabataan ng wikang Kastila? Wala kang nakikitang dahilan upang tumutol ang pamahalaan. Marahil ay natatakot sila na maunawaan natin ang kanilang batas kapag marunong tayong mag-Kastila. Isa pa, sa gabi daraos ang klase, maaari itong maging sanhi ng mga kasagwaan. Pinagkaloob sa inyo ng pamahalaan lahat ng iyong pangangailangan. Kung meron kami ay meron din sa inyo. Magtiwala kayo sa pamahalaan at humiling ng walang palikaw-likaw. Sa lahat ng ito ay pagkait pa rin sa atin ng Kapitan General ang ating kahilingan. Kung gayon, hindi na sayang inyong pagsisikap. Ibinunyag ninyo ang pamahalaan. Kunyang nagbabalat kayo lamang. Maging ako, kahit isang Espanyol, ay makikisa sa mga Pilipino. Sapagkat hindi karapat-dapat ang isang pamahalaan tutol sa ikakaunlad ng kanyang sasakupan. Kung lahat ng Espanyol ay Sandoval, lahat ng Pilipino ay Sandoval din. Nasasabi mo lamang iyon dahil ikaw ay isang Kastila. Kung ako man ang nagsabi ng kahit kalahati man lang ng iyong mga sinabi, ipagpapalagay mong ako isang pilibustero. Meron akong magandang balita. Ayon kay Padre Rene, nasa kamay na raw ni Don Custodio ang sapi. Subalit para natin magpapapayag si Don Custodio. Alam ko na, si Pepay, ang makiyas na mananayaw. Oo nga, si Pepay. Kalabisan na ang paghingi natin ng tulong kay Padre Rene. Kalabisan na rin ang paggamit kay Pepay, mapakiling lamang si Don Custodio. Bukod kay Pepay, may iba ka pa bang naiisip? Si Ginoong Pasta, susubukan mong lumapit sa kanya. Kamag-aral siya dati ng amayin ko at tagapayo ni Don Custodio. Maaaring sa ganitong paraan ay mapapapayag natin siya. Tuloy. Ikaw pala si Gani. Oo manina, marami na ako kailangan tapusin. Kumusta ka nga pala? At kumusta naman si Padre Florentino? Mabuti naman, Ginoong Pasta. Patuloy pa rin naglilingkod sa simbahan ng aking amay. Mabuti naman kung gano'n. Ano ang naglilingkod ko sa iyo? Nais ko lamang pong makiusap na kayo'y mamagitan sa ating mag-aaral at kay Don Custodio upang siya'y pumayag na itayong akademya ng wikang Kastila. Nasa kanyang mga kamay na ang usapin at nais namin siyang mapapapayag. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan at nilangag ko kanyang pagsulong. Ngunit hindi kayo kadalian sumulong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ari ang dapat ingatan. Wala po kaming hangad na ilagay kayo sa kagipitan. Sa mga nabasa ko, iisa lamang ang adhikain namin ng pamahalaan. Subalit, sa paraan lamang kami nakakaiba. Kaano-ano tumulong sa pamahalaan kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Ang pagsalunod sa mga panukala nito ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay, Ginoo, ang batayang katarungan at katuwiran. Hindi ang lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. Ang may papayo mo lamang ay pabayaan mo na lamang ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay tinatawag para sa kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makakabuti sa kanila, kaya dapat lamang na ang pamahalaan ang siyang umayo. Sagade, matataas at pinag-aralan ng umahawak sa pamahalaan. Lahat ng pangangailangan ng mamamayan ay ibinibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiiyak ay walang gatas. Ang hindi humingi ay hindi magkakaroon. Kahit hindi naman natin hingin ay kanilang ibinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay
paraan ng pagpapamukha sa kanila na hindi nila nagagawa na tama kayo ng trabaho. Ipagpatawad ninyo. Subalit ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hinihingi kundi magbitiw sa tungkulin ang namamahala. Mapangalo ba yung sinasabi nila? Hayaan na ninyo sa pamahalaan ng mga ganyang bagay. Marunong kayo ng wikang Kastila, gayong hindi kayo Kastila. Tandaan mo, ang nais matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Iyon na lamang ang matupagin ninyo. Magtapos kayo, mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. At tupagin ninyo na lamang ang paggagamot at hindi ang pakikialam sa mga bagay na may pinalaman sa bayan. Makikita ninyo kapag nagkaroon kayo ng ubang tulad nito. Tiyak kong ako'y pasasalamatan ninyo. Kapag ako'y nagkaroon ng ubang tulad niya at aalalahanin ang aking nakaraan at wala man lang akong nakitang nagawang mabuti para sa iba at sa bayan, bawat uban ay magsisilbing tinik sa akin. Hindi ko ito ikapupulit, pagkus aking itong ikakahiya. Paumanhin, Ginoong Pasta, ako'y alis na. Kung lahat sana ay mag-iisip at kikilos tulad niya, hindi ko masasabing, ay, kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Ano ba naman yan? Kay papangit ng mga dekorasyon ni Quiroga sa kanyang bahay. Oo nga ano, mukhang mumurahin lamang ito at inangkat mula sa China. Kaya siguro hindi na ang kalakan ng aking asawa ay dahil sa kompetensya niyang lintik na ito. Alam niyo ba, mas marami pang napupuntang salapi mula sa kinikita sa lotera ng China kaysa sa napupunta dito sa Pilipinas. Karapal talaga, mindset. Alam niyo ba ang palabas ni Ginoong Leeds sa perya sa Quiapo? Anong palabas? Sino si Ginoong Leeds? Isa siyang Amerikanong magaling sa Salamanca. Sinasabing meron siyang nagsasalitang ulo. Pohan, ilusyon lamang iyan. Totoo ito. Nasa loob ng isang kahon ang ulo at ipinatong sa mesa. Sige, patutunayan kong hindi totoo ang mahika. Tara na't magpunta ngayon sa Quiapo. Siguradong mapapahiya ka at kakainin ang iyong sinabi. Don Simon, ako meron laki problema. Anong problema ito, Quiroga? Doon tayo usap gilid. Siya nga pala, Quiroga. Ano ang problema ng iyong sinasabi? Yung 3 brilyante utang ko sa'yo. Di pa nababayaran ang pinautangan ko. Anong ibig sabihin? Dapat isang brilyante lamang kunin ko. Para sa isang babae, gagamitin ko pansungol sa Ginoo na kailangan ko sa kalakalan. Nang 3 ang kanyang kunin. Wala na ako nagawa. Hanggang ngayon ay hindi niya pa nababayaran. Tila naloko yata kayo, Quiroga. Bueno, ang utang niyo sa akin ay 9,000 hindi. Gagawin ko na lamang itong 7,000. Talaga ho? Ngunit sa isang kondisyon lamang. Ay, ano naman po yung kondisyon? Nais ko sanang itago ang ilan sa aking mga baril sa iyong tindahan. Nang upang sa ganun ay maidala ko ito sa Anduana. Iyon lang naman. Ano? Mga baril. Subalit Don Simon, ako po ay natatakot. Baka ako ay mahuli. Isa pa, takot ako sa mga baril. Huwag kang mag-alala, Quiroga. Hindi ka naman mananagot dito. Itatago ko ng unti-unti sa iba't ibang tahanan ng mga armas. Pagkatapos, magkakaroon ng pagsisiyasat at maraming mabibilanggo. Tiyak ko at sigurado akong kikita ako sa pagpapalakan ng pakawalan ng mga bilanggo. Paumanhin Don Simon. Sa iba na lamang kayo makiusap. Kung gayon,
maaaring ibigay mo na lamang ng buo ang iyong utang. Sige na nga po. Payag na ako. Total, wala naman akong ibabayad. Isa itong kasunduan, Quiroga. Umaasa ako na hindi mo bibiguin ang ating pinag-usapan. Isagani, tignan mo! Ang daming magagandang tanawin! Ang daming magagandang ilaw! Ang ganda, di ba? Isagani, nakikinig ka ba? Galit ka ba? Ha? Ano ulit yon? Ano ba ang bumabagabag sa'yo, mahal ko? Yung mga tao dito sa perya. Pambira kung makatitig sa'yo. Parang gusto ka nilang agawin sa akin. Yun lamang pala. Huwag kang mag-alala. Dito lang ako sa iyong tabi. Pangako. Talaga? At ako rin. Hindi ko kayo iiwan. Dito lamang ako sa tabi niyo. Mga kabataan talaga. Iyan naman. Mag-inom po si Sagani. Tiyang akong ligtas ako kapag siya'y aking katabi. Oo nga po, Doña Victorina. Huwag po kayong mag-alala. Baka kumulubot ang inyong magagandang putis sa mukha. Masasayang ang inyong ganda. Ikaw talaga? Ikaw ang ganyan? I never dream, 'cause I always thought that dreaming was Isang diwata! Isang diwata! Ha? Ano yon? Tingnan mo, kakaiba ang kanyang kagandahan. Parang isang engkantada. Ah, yan si Paulita Gomez. Tunay ngang hinahanga ng mga kalalakihan ang angking niyang alindog at kagandahan. Kanya palang nobyo ang aking estudyante. Lagot sila sa akin. Dito ka na lang at susundan ko sila. Pumirmi ka nga lang, Padre Camora. Dito ka lang. Aba, oo nga. Matanong ko lang, nasan na ba si Simon? Naiwan siya sa eskolta kasama ni Quiroga. Baka natatakot lamang siya na malaman kung may daya ang kanyang palabas, na gumagamit lamang siya ng salamin. Makikita ninyo na mamaya na tama ang aking sinasabi. Magandang gabi. Ako si Mr. Leeds, isa sa mga pinakamahusay na mananangkal ng salamangka sa buong Amerika. Nais niyo bang makita ang nagsasalitang estige? Kung ngayon ay simulan na natin ang pagtatangkal. Ang kahan na ito ay aking natagpuan sa isang libingang batong buhay na pula sa silid ng piramide ni Khufu nang minsang magtungo siya sa Egypt. Sa isang katagal lamang ay mabubuhay ang apo na nasa loob nito. Tara mo! Estige, ika'y magpakilala. Ako si Imodis, isinila ako noong panahon ng Amyses. Namatay noong pananakop ng mga Persia, noong panahon ng Cambyses. Sa paglalakbay ko sa Babylonia, natuklasan ko ang lihim na mapagpanggap na si Haring ng Utama. Nais niya akong ipapatay sa pamamagitan ng tulong ng paring Egyptian. Noong panahon yun, ang mga paring makapangyarihan na siyang mamamahala. Umiibig ako noon sa isang dalagang anak ng pari. Siya ng pari na kabaydos at ginawa lumikha ng kamuluhan at ginamit ang ako'y saktan sa salang pag-iimagsi. Sa pagtakas ko ako hinawalan pinapusin hanggang ako'y matatay sa lawa. Bukod sa kabilang buhay ay napagmasdan ko kung paano nalayin ang pari na kabaydos ang aking timo. Pari na kabaydos, nabuhay ako ulit upang simulan ng iyong kabuluhan. Pari na kabaydos, mamamatay, mapanira ang puri. Padre Salvi, ayos lamang ba kayo? Bastos! Ano nangyari sa kanya? Bakit siya Salvi? Ano nangyari? Hindi siya inimatay. May sumakit lamang sa kanya. Marahil ay dahil sa sopas na kinain niya kanina. Maraming salamat. Hindi ba't napakaganda ng pagtatanghal na iyon, hindi ba, Padre Salvi? Kahangalan, tanging kawalang yan lamang ang pinakita ng lalaking iyon.
Oh, ano? Naniniwala ka na sa mahika? Naniniwala ka ng walang pandaraya ang palabas ni Ginoong Leeds? Oo na, tama ka na. Tunay nga ang kapangyarihang itim at espiritu. Pepay, bakit ka narito? Anong kailangan mo? Bakit parang malalim ang iniisip mo? May problema ba? Sumambungi ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademya. Ngunit, mas lalo lang gumulo. Ngayon, di ko na alam kung anong desisyon ang gagawin ko. Huwag mo lang isipin yan. Magsaya tayo. Ito tayo ng dalawang nandito. Pepay, huwag dito. Baka may makakita sa atin. Sige lang, mahal ko. Alam kong marami kang problema. Kahit ngayon lang papaligayahin kita. Sige na nga. Basta ngayon lang ito, ha? Sandali lang. Ha? Ano ba naman yan? Mahal, alam mo, kung tiyahin ko, namatay siya kahapon. Kailangan namin ng pera pang paligay. Ano? Kamamatay lang ng tiyahin mo nung nakaraang linggo, ha? Yung ano pala, mahal. Yung anak ng tiyahin ko. Ano? Pero 3 taon nang patay ang anak ng tiyahin mo. Yung ano pala, mahal. Yung pinsan ng bayaw ng anak ng tiyahin mo. Sige na, mahal. Kahit 25 piso lang. Kapalit nito, paliligayan kita. Oh. Pepay! Hoy! Tignan mo to, binitin ako. Pera lang ata ang habol sa akin. Paano na kaya ako dito? Attention, officials! Narito lang pala ang aking hinahanap. Ngayon, buo na ang aking pasya. Eureka! 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 Ha ha ha! Oh, si Pepe ba yun? Siya nga ba yun? Pepay, ano lang nangyari? Sumang-ayon ba siya? Sino? Si Don Custodio. Hindi ba kinausap ka namin tungkol sa pagpapatay ng akademya? Ay hala, nakalimutan ko. Kailangan ko kasi ng pera sa kanya. Pasensya na. Gusto mo paligayahin na lang kita bilang kapalit. Naku, isang Magdalena, wala ka talagang silbi. Diyan ka na nga. Sandali! May sulat siyang binigay sa akin kaninang umaga. Sabi niya, huwag ko raw itong basahin at ibigay kaagad ito sa iyo. Ano? O bakit? Ano bang sabi? Tumabi ka nga, wala ka na rito. Nakita niyo ba yun? Nakangiti si Pepay. Talagang napapayag niya si Don Custodio. Isagani, bakit hindi ka man lamang natutuwa? Ano bang iniisip mo? Pampalasan talaga si Juanito. Tignan nyo, siya ang kasama ni Paulita imbis na ako. Ako ang kasintahan niya, kaya ako lamang ang may karapatan sa kanya. Talagang makisok itong si Juanito. Huwag mo na lang ang tingin. Oo nga, mas mabuti pa ang titigan yung babaeng mga Pransis. Kabigha-bighani, maputi, at napakagandang hubog ng katawan. Kaysa naman tignan ko ang aking kasintang may kasamang ibang lalaki. Anong tingin mo sa akin? Taksin? Pwes, doon ka na sa mga babaeng na nun. At kailanman, huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Mahalay! Paulita, sandali! Ito talagang kasintahan mo. Masyadong mapagmataas. Oh, Magaraig, anong nangyari sa'yo? Nakausap ko si Pepay. Eh, wala naman pala siyang silbi. Hindi niya tayo tinulungan upang mapapayag si Don Custodio. Ay naku, malaking problema ito. Subalit, may sulat namang ibinigay si Don Custodio. Oh, anong sabi sa sulat? Naharap na raw ni Don Custodio ang kanyang pasya at sinang-ayunan ng mga prayle. Subalit, ang akademya raw ay pamahalaan ng isang samahan ng pananampalataya. Kung hindi papayag ang mga Dominiko, na ikatnig ang universidad. Sinasabi ko na nga ba at tayo'y mabibigo.
Ano ba? Huwag kayong malungkot. Halina't at ipagdiwang natin ng ating kabiguan. Kapitan? Kapitan, gumising na po kayo. Ilang araw na po kayong hindi kumakain. Uy, kayo po pala si Senior Simon. Kumusta po? Kumusta na ang lagi ng may sakit? Mahina na po ang puso, Senyor. Matagal na rin hindi kumakain ng kapitan. Kumusta naman ang kanyang kalusugan? Mahina na ang katawan ng kapitan, Senyor. Kumalat na ang lason sa katawan niya. Maaari ay pwede siyang mamatay kung anumang oras. Nalason. Tila gaya ito ng Pilipinas. Matagal na rin gumigising ang kapitan na walang ilaw, Senyor. Palagi siyang nagigisang na umiiyak at ako'y minumura na ako para naman akong bumulag sa kanya. Walang pagkakaiba sa pamalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandali ang dapat masayang. Tila hindi mo binubuksan ang mga librong ibinibigay ko sa'yo. Wala kang malasakit sa bayan. Pero, Senyor, Wala nang pero-pero. Sa loob ng ilang oras magkakaroon ng isang himagsikang hindi nila malilimutan. Narito ako upang ihandog ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan. Magpasya ka. Narito ako upang iligtas ka alang-alang sa nakarang nag-uugnay sa atin. Ano nga kailangan kong gawin, Senyor? Makinig ka. Ako ang mamumuno sa himagsikang ito. At ikaw naman. Ikaw ang mamumuno sa mga pangkat na lulusob sa Santa Clara upang iligtas ang isang taong malapit sa atin ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas at isang pag-iimagsik lamang ang niisip ng paraan. Huli na ang lahat, Senyor. Matagal nang patay si Maria Clara. Anong sinabi mo? Patay na siya. Kasinungalingan. Ang sabihin mo'y nadudukot ka lamang. Ngunit hindi mo mapipigilan ang aking plano, Basilio. Ililigtas ko siya. Ilang araw nang may sakit si Maria Clara, Senyor. Palagi akong dumadalo sa kumbento para makibalita pero malubha na talaga ang sakit ni Maria Clara. Ito ang sulat na binigay ni Padre Erne kay Kapitan Tiago. Patay na! Patay na ang aking mahal na hindi ko man nang nahakan at nayayakap! Patay na! Hindi man lang niya nalaman na nabubuhay ako para sa kanya! Maria! Maria! Hindi! Hindi! Kasama ba sa mga ginagawa mo ang pakikipag-usap sa mga dilag ng Europa? Madilim ang hinaharap, Maria. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero hindi ako maangkin ng ninuman nang walang pag-ibig. Lumalalim na ang gabi. Wala pa rin si Paulita. Paano na kaya ako makakahingi ng tawad sa kanya? Paulita, mabuting dumating ka. Akala ko'y tuluyan mo na akong iniwan. Ikaw, Binat. Alam mo ba kung nasaan ang aking asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Wala po akong balita. Kapag nakita mo ang Judas na iyan, sabihin mo sa kanya magpapatawag ako ng Guardia Civil. Buhay man o patay, gusto ko siyang makita. Sige po, masusunod. May batay, ano ang masasabi mo kay Juanito Pelaez? Ano ang sinabi mo? Ang ibig ko pong sabihin ay maginoo, makisig, matipuno ang pangangatawan, magalang,
Tamang-tama yung sinabi. Juanito, halika nga. Paulita, Huwag mo akong kausapin. ganito ka ba, mahal ko? Tinatanong mo ako kung galit ako? Kaya ng mga sinasabi mo sa mga uba in Frances. Ikaw pa talaga ang galit? Bakit kayo magkasama ni Juanito kagabi sa teatro? Nagtatasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, bakit si Juanito? Akala ko ba ako ang gusto mong makasama? At saka, sabi ko lang yun dahil naninig ko ang aking damdamin. Paulita, alam mo namang ikaw lamang ang aking sinisinta. Pakiusap, patawarin mo. Hindi ko talaga gusto nasama si Juanito. Si Tia lamang ang may gustong sasama si Juanito at ako. At si Tia talaga ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo, wala ka lamang ikaw na ang aking nilibig. Ikaw lang, nais, tigan ng aking mga mata. At palaging laman ng aking mga panaginip. Simula noong ika'y aking makilala, binuhos ko ang lahat ng aking pagmamahal na dati iaalay ko lamang sa bayan. Darating mga araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipad na parang lawin sa himpapaw. At pagdating ng mga panahong iyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap. Pangarap? Mga pangarap? Sinabi ni Tia Victorina na marami kayong kaaway. Marami nga kaming kaaway, subalit kung nariyan ang isang katulad mo ay siguradong makakamit namin ang aming alhikay. Paano kung wala kayong mapala? Kung wala kaming mapapala, sapat na ang iyong tinig habang nakaturo sa aking bantay. Buong pagmamalaking sasabihin, ang aking irog at namatay sa pagtatanggol ng bayan. Isang karangalan magkaroon ng isang katipang tulad ng sa bayan. At isa namang paraiso ang makapiling ka, Paulita. Paulita, ano ba yan at magagabi na? Halika na't pumasok ka ng sagay na hindi ka na magkasipon pa. Dali lamang po. Isang karangalan na Hanap ulit ako ng panahon upang tayo magkausap. Sige, at ako rin ay aalis na. Paano? Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa'yo wala tayong mapapala. Tama na yan, tama na. Huwag na nating intindihan yan. Bagkos magsaya tayo. Magdiwa! Nasaan niya pala si Juanito? Lagpas na siya sa oras ng ating pagkikita. Nandito pala si Sagani. Sagani, mainom ka. Sagani, tayo nagdiwa. Dito ka na pala, Sagani. Isagani, maupo ka dito. Dapat ay si Basilio ang ating imbitahin imbes na si Juanito. Kapag nalasing natin si Basilio, mapagsasalitan natin siya tungkol sa batang nawawala at sa isang monha. Tana, lalamig ang mga pagkain. Ito ang pansit lang sa isang sopas na mayroong mga espesyal na halo. Ihandog natin kay Don Custodio ang mga buto. Sa mga rangalan ni Don Custodio ay binibiyan ko ang panukalang sopas. May dala akong lumpiang ichi na makintab sa labas at baboy ang loob. Ito ang ihandog natin kay Padre Rene. Ito naman ay ang tortang alimango na iaalay natin sa mga praile dahil sa kanilang pagkaalimango. Ito ay tatawagin natin tortang praile. Hindi ko masyadong gusto ang tawag na tortang praile. Ito naman ang pansit gisado na pagkain Pilipino. Subalit ang mga incheck naman ang nagluluto at kumakain. Lahat ay nakikinabang sa bayan at pamahalaan. Subalit walang bayan pa ang sasama sa Pilipinas. Huwag kayo masyadong maingay. Maraming matang nakamanman sa atin. Tignan nyo. Tinitiktikan tayo ng paborito ni Padre Ceballos. Oo nga. Bakit siya sumakay sa sasakyan na mag-aalahas na si Don Simon? Marahil ay pinagliliguran ng Eminensya Negra ang alipin ng Vice Rector. Sandoval. Anong ibig sabihin ng mga paskin na nakita ko? Sandoval!
Tadeo, kayo ba ang naglagay ng mga paskin na iyon? Oo, wala na tayong pasok. Haha! Tayong mga kasapi sa akademya ay walang pasok lahat. Natutuwa ka ba sa lagay na yan? Oo naman, pag nasa kulungan ka, hindi ka makakapasok. Ha! Walang pasok, walang pasok. Manito, ba't baga namumutla ka? Wala. Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako sumasali sa samahan. Wala akong kinalaman. Makaraig! Makaraig! Ano ang iyong pakay? Nandito ba si Makaraig? Sandali lamang. Bakit kayo narito? Anong ginagawa niyo dito? Mama ka sa amin. Ngayon din. Kailangan akong malaman. Nag-aaral ng medisina. Sa kalye analog. Ano ba ang mga nangyayari? Sumama ka sa amin. Ano sa kadahilanan ito? Manahimik. Lahat ng kasabi sa akademya ay ibibilanggo. Di ko maaari! Sino? Lumabor na si Bill! Ginagawa niyo dito! Magsidahimik kayo! Wala kami kasalanan! Nagbalitaan niyo na ba? Nag-inukot nga raw ng mga kabataan ang mga tulisan sa San Mateo? Oo nga, no? Baka lumusog sila dito. Naku, mabuti pong umuwi na tayo at sarang mga bintana at pinto. Ay nako, ayaw ko pang mamatay. Tayo na nga. Sagani! Anong ginagawa mo dito? Baka mahuli tayo. Alam mo namang mainit tayo sa pamahalaan. Ikaw pala ang isang matalinong makata na kasabi sa akademya. Kung gayon, sumama ka sa akin. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Paumanhin sa gana. Papatayin raw nila ako pag hindi ko tinuro ang kinaroroonan mo. Sige, kung ito ang iyong gusto, para patahimikan ako. Basilio? Hindi totoo yan. Mabuting tao si Basilio. Siguradong wala siyang kinalaman sa mga pagkikimagsik at paskin. Tumigil nga kayo. Nakulong na nga si Basilio, ibig sabihin ay kasapi siya doon. Kung gusto nyo, dalawin natin siya at nang magkalaman tayo. Siguradong puro latay ang kanyang katawan. Ano? Ikinulong si Basilio? Ikinulong? Huli! Kumuha kayo ng tubig! Magmadali! Sus Maria Joseph! Kayong lima, laya na. Ngayon na kayo. Hindi lamang. Ano si Basilio? Tigil! Wala siyang tagapagtanggol at pagtubos. Kaya dito muna siya. Kaibigan ko siya! Kaya ako lalaya kung hindi siya lalaya! Sagani! Makakaalis ka na. Makakaya ko na ang aking sarili. Mag-iingat ka! Alis ka na. Ano ka magparong mga isip namin? Paano ba yan? Ikaw na lamang natira. Sa'yo na'y bubuhos lahat ng mga parusa. Bubulok ka sa kulungan! Narito siya! Inyo! Basilio? Nabalitaan ko yung sinabi ni Sagani. Kamusta sila Sagani sa labas? Siya ay nasa kanyang tiyo. Mabuti naman kung gano'n. Basilio, huwag kang mag-alala. Gagawa at gagawa ko ng paraan para mapalaya ka dito. Maaari lang ngayon gano'n. Tama na! Ubus lang inyong oras! Basilio, babalikan kita. Huli! Huli! Basilio.
huminahon ka. Makakalaya rin siya. Maraming salamat, Hermana Bali. Ngunit, paano ko matutulungan si Basilio upang siya ay makalaya? Meron akong kakilala. Sino? Si Padre Camora. Siguradong matutulungan ka niya. Ayoko. Natatakot ako sa kanya. Nang kausap ko siya sa kumbento ay tila iba ang titig niya sa akin. Huli. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako. Walang masamang mangyayari sa'yo. Kahit sino, wag lamang siya. Ngunit huli, wala nang ibang paraan. Kahit anong oras ay maaaring bitayin si Basilio. Hahayaan mo na lamang bang mamatay ang iyong katipan? Ay nako, Hermana Bali, ayoko na. Umuwi na tayo. huli. Nandito na tayo. Tara na. Muna ka. Magandang araw, Padre Camora. Hermana Bali, ikaw pala yan. Anong sa akin? May nais lang pong ipakiusap si Huli sa inyo. Ay, ganun ba? Sige, hayaan mo munang mag-usap kami sa loob. Hermana! Sige na, nandito lang ako sa labas. Ano ba ang iyong kailangan? Hihingi po sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Naku, Iha, mahirap ang iyong hinihingi. Ang mga katulad ni Basilio ay mga kalaban ng pamahalaan. Pero sige, susundin ko ang hinihingi mo. Kung susundin mo ang aking ipag-uutos. Ano yun? Mahalay! Hindi ko dapat ito mapagawa! Huwag ka lang tumalag. Si Huli yun! Huli! Huli! Ano na yung walang hiya? Umalis ka dyan! Bitawan mo siya! Manahimik ka! Huli! Bilisan mo! Umalis ka dyan! Huli! Huli! Asan ka? Huli! Hindi ka makakatakas sa akin! Hindi ka makakatakas sa akin! Diyos ko! Patay na si Huli! Patay na si Huli! Naku, naman si Huli. Ano nangyari sa kanya, Huli? Marami hindi na niya kinaya ang mga problema ng kanyang pamilya. Kaya nga, naku naman. Paulita! Paulita, mahal ko. Kamusta ka na? Anong mahal ko? Bitawan mo siya. Wala na kayong ugnayan. Hindi ka na niyo mahal. Huwag kang makialam! Ano ba, Isagani? Bakit mo sinasaktan si Juanito? Sinasabi niyang hindi mo na raw ako mahal. Sabihin mong hindi ito totoo. Sabihin mo! Bakit ka ba nang gugulo dito? Wala na tayong ugnayan pa. Paulita, sana maintindihan mo ako. Para sa bayan ng aking ginawa. Ayokong maging bahagi ng iyong buhay. At isa pa, mas matimbang sa akin si Juanito. Isa siyang mayaman at may dugong Kastila. Ikaw, ano ang iyong ipagmamalaki? Isa ka lamang probinsyano at Indio. Nagkamali lamang akong ibigin na isang tulad mong bilanggo. Paulita, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo na akong pakialaman pa, Isagani. Ikakasal na kami ni Juanito. Narinig mo na? Ikakasal na kami ni Paulita. Wala na kayong ugnayan, kayo umalis ka na. Paulita, sabihin mong mali ang lalaki nito. Kung ayaw mo umalis, kami ang aalis. Tayo na, Juanito.
si Basilio? Tinubos ko na po siya sa piitan gaya ng inyong ibinibig sa akin. Sinabihan ko na rin siya na pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako rito. At kapag dumating si Basilio ay papasukin mo na lamang siya. Basilio? Tila hindi na yata kita mamukaan sa sobrang iba na ng itsura mo. Anong nangyari sa'yo? Wala man lang akong kwentang kapatid. Ni walang kwentang anak. Hindi ko man lang naipaghiganti ang kamatayan ng aking kapatid. At hindi ko man lang naipaglaban ng marangal ang pagkamatay ng aking ina. Ngayon, handa na akong gantihan ang sama. Laban sa sama. Nakalaan ang aking sarili para sa inyo at sa lahat ng ating mga kasama sa Wimpalad man. Magtatagumpay na sana ako sa unang himagsikan noon. Ngunit hubog na hubog pa ang aking nararamdaman kay Maria Clara noong mga araw. Ngunit ngayong wala na siya, pumanaw na siya, hindi na ako mag-aatubiling ihukay ang lahat ng mga taong nagbigay ng pasakit at uot sa aking buhay. Ang aking ama, ang aking ina, ang iyong kapatid at ina na si Crispin at si Sisa, at higit sa lahat, si Maria Clara, lahat sila ay aking ipaghihiganti. Eto, iyong pagmasdan. Ano naman iyan? Ito ang mag-uudyat na madugong himagsikan. Mamayang gabi ay merong magaganap na isang piging na dadaluhan ng maraming marurungis na tao. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng hatag. At kapag lumalim na ang liwanag, itataas sila ang mga ngitsa na magpapagalaw sa mekanismo sa loob nito at magpapasabog ng dinamita. Nitroglycerina. Isa nga itong dinamita. Walang buhay na dapat itira. Ang lahat ng dumi ay dapat linisin. At hindi lamang ito basta-bastang nitroglycerina. Ito ay likas sa mga luhang naipon at puot na kinimkim. Kung ganon, hindi rin naman pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig mo ng putok ay lalabas ang mga artilyo at iba pang kinasusundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Cabezang Talis sa Santa Mesa. Sabay-sabay sila nasusugod. Magkakagulo at ang mga mamamayan ay nanaisin na rin lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Kami naman ni Cabezang Talis ay susubukang agawin ng tulay. Mamamatay ang lahat ng mahihina at lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit iyong mga hindi walang laban? Oo, lahat. Lahat ng mga Indio. Mestizo, insik, Kastilang tuwag. Kailangang magsimulang muli. Mula sa mga dugong dadana ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hinting-hinting papari. Subalit, ano ang iisipin ng buong mundo? Ang daigdig ay papalakpak. Tulad ng pagpapalakpak ng Europa ng patayin ng angaw-angaw na Indio sa Amerika. Kung sa bagay, wala naman sa akin kung papalakpak man ang daigdig sa akin o hindi. Kung ang daigdig man lang ay walang pakialam sa mga mahihirap at inaapi na tulad sa atin. Iyan ang gusto ko sa'yo. Tama lang pala na ikaw ang aking piliin. Bueno, ito ang revolver. Sa ika-10 ng gabi,
magtungo ka sa simbahan ng San Sebastian para sa huling tagubilin. Sa ganap na ikasyam ng gabi naman ay dapat na lumayo kayo. Malayong malayo sa anlog. Hihintayin kita, Basilio. Hanggang sa mamaya. Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Manang-mana sa tiya. Magnifico. Salamat, Tia. Ngayon na pala yung kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang Isagani. Ipinagpalit ng kanyang katipad dahil lamang siya'y nabilanggo. Kahit naman ako hindi magpapakasal sa isang piniit sa bilangguan at gumawa ng karumal-dumal sa bayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagtipon-tipon tayong lahat dito upang saksihan ang pinakamahalagang araw nila, Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang iyong kabiyak at ipinangangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at ipinangangakong kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa habang buhay hanggang kamatayan? Inuulit ko, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak? Opo, Padre. Ngayon, Juanito Pelaez at Paulita Gomez, kayo ay kasal na. Naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal! Narito na ang bagong kasal! Magandang gabi, Don Custodio. Mabuti at pinaunlakan mo ang aming panyaya. Siyempre naman, Doña Victorina. Hindi ko palalampasin ang sandaling ito. Alam mo naman kung nasaan ang ingranding piging ay naroon ako. Magandang gabi, mga padre. Halina, tumuloy tayo sa loob. Hello, Simon. Mabulit ikaw ay nakarating. Juanito, Paulita, pinabago mo kayo sa inyong pagkakasal. Ito, ang aking aginaldo ng lampara. Inyong tanggapin. Nako, nag-abala pa kayo kay gandang lampara. Maraming salamat po. Bakit hindi nyo kaya ilagay ito sa gitna ng pagkainan? Mabuti pa nga. Sayang naman ang kagandahan nito. Hindi ako masamang tao. Kailangan ko lang silang iligtas. Bawal kang pumasok dito! Tingnan mo kayo yung itsura at ang kasuotan mo! Kailangan lang. Nagmamadali ako. Nakainom ka ba? Sabi hindi pwede! Parang awan nyo na mga Ginoo. Kung maaari lang,
Senyor! Sige. Escolta, pati. Sindihan ko ng lampara. Sagani, halika na. Kailangan natin lumayo dito. Ba't naman ako lalayo? Sa piging. Sa gitna nun ay may lampara na. Ang laman ay dinamita. Kung sasabog yun, at tayo mamamatay. Nasindihan na yun! Kaya muna akong makita siya. Bukas sa iba na siya. Sino? Nasabi ko na ang lahat ng kailangan ko sabihin. Makakaalis. Mas dito sa amin! Mabig kayo! Kaganda ni Paulita. Tunay. Sandali lang. Anong papel na ito? Anong ibig sabihin nito? Ano yan? Mali. Pesel Pares galing kay Crisostomo Ibarra. Sino si Crisostomo Ibarra? Isang filibusterong matagal nang namatay. Ito'y masamang biro. Hindi kaya'y inumulto niya tayo? Siya nga. Totoo nga. Ang lagdang ito ay kay Crisostomo mismo. Ang ibig sabihin nito ay mamamatay tayong lahat ngayong gabi. Padre Rene, tumawalan ang ilaw ng lampara. Itaas ang mitya! May matandang nag-aagaw buhay rito. Marahil siya ang isang tulisan. Hoy, Carolino. Wala ka na bang ibibilis dyan? Inigpit mo na to. Maya-maya ay mamamatay na din ang matandang ito. Tara na. Lolo? Lolo Celo? Mabuti. At nagkita tayo sa huling sandali. Paano? Lo, patawarin mo ako. Huwag mo sana akong iwan. Parati kang mag-iingat. Magkakasama na kami ni Hula. Lo! Lo! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinapanusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Sandali, tatawag ako ng doktor. Sandali, Padre. Huwag na kayong mag-atubili pa. Wala na rin sa isay kung tatawag kayo ng doktor sapagkat nangyari ng nangyari. Nagkagabi na rin. Dito na lamang kayo manatili at sasabihin ko ang aking
Lihim? Oo, Padre. Ako si Crisostomo Ibarra. 13 taon na ang nakakalipas. Magmula nung ako'y bumalik sa pag-aaral sa Europa upang gumawa ng mabuti sa bayan at pakasalan ng aking irog ni si Maria Clara. Subalit nang ito ay nawala, nang idakot nila ako sa kaguluhan, ni minsan ay wala naman akong kinalaman. Tumakas ako dala ang kayamanan ng aking mga magulang at doon ay patuloy na magpayaman upang sa ganun ay makapagiganti sa mga nang-aapi sa akin at sa aking mahal sa buhay. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat na ikaw ay nasilaw sa galit at paghiganti. Kagustuhan niyang lahat na nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano nang dahil sa Kanya. Sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang Kanyang kapasyahan. Ang ibig niyo sabihin ay gusto ng Kanyang kalooban na mangyari lahat ng ito. Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ang kasamaan, ang isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang puot, kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makakapagligtas. Ang kaligtasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit at ang pagpapakasakit at pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngunit, minuto na lamang ang nalalabi sa akin. Isipin nyo na lamang na naroon na ako sa mabuting kalagayan. Hindi ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit, kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, pahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng ani. Pansamantala, diyan ka muna. Hindi makakabaluktot ng katwiran, hindi mauudyok ng